magiging speaker natin at umaga ay hindi natin siya kilala. Nanggaling po siya sa napakalayong lugar sa Antipolo. Antipolo. At itong speaker natin ngayon ay simula bata pa lang siya ay ginamit na siya ng Panginoon. And tinatawagan ko po si Pastor Nimel, Brother Nimel Cervera para i-share po sa bawat isa ang salita ng Panginoon. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Are we excited this morning? Excited ba tayong makarinig ng salita ng Panginoon? Sige, I know that everyone excited, no? So, i-set up ko lang muna yung... Okay, so, pangilang Sunday na ito ngayong buwan? Pangalawa, no? So, this is our second Sunday for the month of July. Napakabilis. Parang kahapon lang, January, no? Kaka-New Year lang. Pero ngayon, July na. And, napapansin ba natin yung changes sa weather, no? Parang, nung nakaraan lang, sobrang init. Lahat tayo pinagpapawisan dito sa church, no? Even na may aircon. But, today, no? Medyo kahit pa paano, maaliwalas na sa pakiramdam. Naramdaman nyo ba yon? Yung changes na yon, no? Sa panahon natin. Ayun, magpapasalamat din ako sa Panginoon, no? For the opportunity, for the privilege na ako ay muling nakatungtong dito upang magbahagi ng salita ng Panginoon. If I remember correctly, no, the last time I speak here is nung nagpalawan, GA, General Assembly ng mga pastor. Wala silang wala silang choice. Ako lang naiwan dito, kaya sa akin pinasa. Hindi, joke lang. Pero salamat sa Panginoon, no? Every time na tumatayo ako dito sa harapan, di talaga maalis yung kaba, no? And it's normal kasi ang responsibility na magbahagi ng salita ng Panginoon ay hindi biro, no? And ayaw natin na magkamali tayo. Kaya naman, ang lahat ay dinudulog natin sa Panginoon. No, kapag tayo nagsasalita dito sa harapan, even yung paglilid ng worship, no, ay atin din tinudulog yun sa Panginoon. Part ng aking introduction, no, I just want to share din siguro yung background ko. I started yung pagmi-ministry ko sa church when I was 12 years old. I think mga ganong edad ako. Madalas yung ako nakikita na tumutugtog sa unahan, di ba? Kasi yun talaga ang ministry na pinagkaloob sa akin ng Lord. At yun talaga yung parang sa tingin ko purpose, no, kung bakit ay nabubuhay pa rin ako sa mundong ito, no, na magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng talento na ibinigay niya sa akin sa musika. At gamitin niyo yun upang ibahagi din sa mga next generation. No? And up until now, so I've been serving the Lord for more than a decade. More than a decade na. So siguro mga 14 to 15 years na din akong naglilingkod sa Panginoon. At yun, muli nagpapasalamat ako, Lord, for this privilege, no, na ibahagi itong salita mo. Na makikita natin sa Proverbs 27 verses 5 to 6. Pwede ba natin ulit basahin? So, let's read the scripture. Ready, go. Face to face rebuke is better than love, but it is secret. There is more benefit in the stroke of a faithful friend than in the kiss of an enemy. Amen. So, sa panahon ngayon, di ba, napakaraming fakes. Naniniwala ba tayo doon? Fake news sa social media, yan, mga fake items, no? Sapatos, bags, mga relo, no? At
higit sa lahat, fake friends. No? Marami tayong ganyan. Nako, madalang na magkaroon ng true friends sa panahon ngayon, no? Kasi madalas maras marami ang mga peke. Kaya naman, the question now is, how can we know if that friend of ours is a true friend or a faithful friend? Gusto niyo bang malaman? Gusto niyo malaman? Sige nga, tingnan niyo yung katabi niyo. Ayan. Tingnan niyo yung katabi niyo. Mukha ba yung true friend or a fake friend? Okay? Alright, so ang goal natin this morning, ang goal natin sa araw nito ay ma-expose natin ang mga fake friends natin para ma-FO natin sila. Alam niyo yung FO? Friends over. Dahil joke lang. No? Sige, so bago tayo mag-dive in, no, sa ating message this morning, let us pray. Dear Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na iyong pong pinakaloob sa umagang ito, sa bawat isa sa amin, Lord God. Dalangin ko na buksan niyo po ang aming mga puso at aming isipan, Lord, sa aming pong mensahe na mapapakinggan this morning. I pray, Lord, na ito po ay tumatak sa amin at amin pong maisabuhay at amin pong mai-apply, Lord God, sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat, Lord. We acknowledge you in the midst of us. In Jesus' name we pray. Amen. So, today, no, we live in a generation na madaling makagain ng followers or mga kaibigan, no? Pero sobrang hirap makahanap ng faithful friends. We have thousands of online connections. Sino dito may mga thousands na friends sa FB o kaya sa Instagram, di ba? Almost lahat tayo, thousands, more than, no? Yet, many people still feel alone. And bakit sa tingin nyo? Because many relationships today are built on convenience instead of commitment. So, sa culture ngayon, no, lagi nating naririnig yung salita na, just support me. Supportahan mo lang ako. O kaya, don't judge me. Huwag mo akong husgahan. Sino ka ba para husgahan ako, no? My life, my rules. Diba? Madalas nating naririnig yun eh. Especially kapag sa social media. No? But, the Bible teaches us something different. Next slide, please. So, a true friend doesn't just tell you what you want to hear. A true friend tells you what you need to hear, even if it is uncomfortable. Amen? Kasi honesty isn't just about being harsh. Honesty isn't about embarrassing someone. At ang honesty is speaking the truth with love because you genuinely care about the person's future. Katulad si Jesus, no? He demonstrated yung love, no? Because He loved the people deeply, God never compromised the truth. Yung love niya is always pointed people towards transformation. So, ang friendship ay hindi nasusukat base sa kung gaano kadalas mag-agree sa'yo ang friend mo. No? Kasi, real friendship is measured by whether someone is willing to help you become the person God created you to be. Sa generation ngayon, normal ang acceptance. Minsan kahit hindi na tama, pinipilit pa din. So, in short, kulang sa accountability. Minsan may mga kaibigan tayo na madalas sinasabi sa atin you're okay no matter what. Di ba? Kahit anong gawin mo, magiging okay ka. Pero, alam nyo, yung mga ganong klaseng line, no, from our friend na tinuturing natin, minsan kinakapahamak pa natin. Mag-ingat tayo sa mga ganun kasi that friend, no, may be watching you walk toward your destruction instead na makabuti sa'yo. Like,
tinotolerate niya kung ano yung ginagawa mo currently, even na hindi yun maganda. No? So, mag-ingat tayo sa mga ganun. But a friend who lovingly says, okay, take note, lovingly says, I think you're already making a mistake. Pwede ba tayong mag-usap? No? O kaya, sa Tagalog naman, parang may hindi na tama sa ginagawa mo. Pwede ba tayong mag-usap? No? Those people or those friends, no? Sila yung mga binavalue yung buhay mo more than your approval. No? Nire-risk nila yung friendship nyo more than dun sa approval mo. Kasi they don't want you na mapahamak. So, yun yung biblical friendship. Sabi nga, no, sa Proverbs 27:5, better is open rebuke than hidden love. Open rebuke, by the way, doesn't mean public humiliation. It means loving someone enough to address an issue instead of pretending nothing is wrong. So maraming friendships today, no, na napakababaw because people avoid yung difficult conversations. Instead of talking, ano ginagawa? Nakikipag-chismisan. Instead of correcting, ano nangyayari? Tinotolerate na lang. Instead of helping, ang ginagawa, magpo-post pa yan minsan sa social media, magpaparinig pa, no? Pero yung mga mature Christians, no, katulad natin dito sa Rema, we don't do that, no? Hindi natin ginagawa yan dito sa Rema. Ang ginagawa natin is we talk to people. Imagine your friend, ito scenario natin. Imagine your friend na mahuhulog sa bangin. Anong gagawin mo? Would you stay silent because you don't want to offend them? Di ba hindi? Ang gagawin mo is tatawagin nyo sila. You will shout. Iko-call out mo sila. Kasi pag tumuloy sila, mahuhulog sila sa bangin. And you don't want that. Of course, you would shout, di ba? Not because you hate them, no? But because you love them. Kaya minsan, no, ang silence can sometimes be dangerous than correction. Kapag kamahal talaga natin yung tao, we cannot watch them destroy themselves while pretending na okay ang lahat, no? Sometimes, ang love, it sounds like this, no? I'm worried about you. O kaya naman I think yung relationship na meron ka ngayon sa iyong kaibigan ay hindi healthy or toxic. Diba? Kapag yung kaibigan mo na in relationship, sinabihan mo ng ganon, alam mo agad magiging reaction nun. Bakit ka ba nangyayari? Hindi naman ikaw yung nasa relationship, hindi mo alam lahat ng nangyayari, di ba? No, di ba? Kapag may ganon tayong kaibigan, ganon agad yung nagiging reaction, no? O kaya, minsan kapag sinabi natin yan, alam mo, you're becoming someone you never want to be. Especially for those friends na talagang lumaki, growing up, na kasama from the ground up, no? Alam mo kung ano yung dream niya, sabay pa kayong nangarap, sabay pa kayong nag-goal setting, tapos parang napapansin mo na lumilihis na siya doon. And then, bigla mo sinabi, you're becoming someone you never want to be. Di ba? So, yung mga ganon, mga lines na yun, yun yung sometimes na yun yung love, yun yung way to show yung love ng isang friend, no? And those conversations, by the way, are not easy. Hindi siya madaling i-take. Pero they are necessary. So, before correcting someone, ask yourself, am I speaking out of love or pride? Or am I trying to restore them or simply prove I'm right? Or di kaya,
have I prayed before I spoke? This is our responsibility as a true friend sa ating kaibigan. No? So, ayaw natin mangyari na kung saan ang mga kaibigan natin ay mapahamak, di ba? But before natin sila kausapin or komprontahin or i-correct, no? Let's evaluate ourselves first. Am I speaking out of love or pride? No? Am I jealous? Am I just jealous or gusto ko talagang mapaayos ang kanyang relationship with his or her spouse kung may asawa na? No? Am I trying to restore them or just simply prove I'm right? Hindi, tama lang ako eh, kaya ito gawin mo, ito gawin yan. So, yan, evaluate natin sarili natin. No? And lastly, no, before tayo lumapit sa kaibigan natin at gusto natin siyang kausapin at bigyan ng payo, have we prayed? Nag-pray ba tayo? Ginawa ba natin yung part natin na si Lord ay mag-intervene? So, truth without love becomes cruelty. Love without truth becomes compromise. So we have to do both. Yung katotohanan at pagmamahal, pagsamahin natin, no? Kasi kung kulang ang isa, no, kung truth lang at wala yung love, ay chaos ang mangyayari. 'Di ba? Misunderstanding ang mangyayari. But kung love lang without the truth, ang nangyayari is nagko-compromise naman. Kasi mahal mo lang, hindi mo naman sinasabi ang katotohanan na siya ay napapahamak na, nagkakamali na. So, nagkakaroon ng compromise. That's why God calls us to do both. No? We have to talk to them with truth and with love at the same time. So, next, faithful wounds, no? Faithful are the wounds of a friend. Sometimes truth hurts. Hindi pala sometimes, no? Madalas. Lagi. But, sabi nga, ano yung famous? The truth will set you free. Yan. Nobody enjoys hearing. Sino ba ang madalas, sino ba yung masayang mapakinggan na mali ka? Pag sinabihan ka na mali ka, parang masasaktan agad yung pride mo, no? O kaya, kailangan mong magbago. O di kaya, alam mo, nakasakit ka. Yung mga ganun, di ba? Yung mga ganun, hindi natin na-enjoy pakinggan yun eh. Kasi, ang katotohanan is that yung mga correction can hurt our pride. No? But, there's a difference between wounds that heal and wounds that destroy. No? I'll give an example, no? Ang isang surgeon nag-opera, di ba? It cuts with a knife. And ang goal ng surgeon is not to harm, but to heal. Likewise, no? A friend's words ay maaaring makasakit, but they're meant to restore. So katulad ng surgeon, no? Ang surgeon kasi, di ba nag-opera sila? They cut, no? Sinusugatan nila ang balat natin para nang sa ganon ay gumaling tayo. Though matsasaktan tayo in the process, pero kasi may anesthesia naman, so hindi masakit. Kaya minsan tulog tayo. Joke lang. So, my point is that there's a surgeon na hihiwain ang balat mo, ibig sabihin, masasaktan ka, but the goal of that surgeon is to what? Is to heal us, not to hurt us. Likewise, no, sa friend natin, yung mga salita may hurt, but they're meant to restore, not to destroy us. Pero kasi in today's generation, ano nangyayari? Kapag nakarinig tayo ng discomfort, parang ang iniisip agad natin
problema o kaya hate, no? If someone disagrees with us, nag-a-assume na agad tayo na against sila sa atin. May ganun ba tayong mentality? Na kapag ka nag-disagree ito sa akin, against nito, hindi ito boto sa akin. Sino dito mga nanliligaw? Ayan, di ba? Kapag mga nanliligaw sa kanilang girlfriend, no? Kapag ka hindi boto sa iyo ang nanay or ang tatay, iniisip mo agad na against sila sa iyo. No? But, you know what? Disagreement isn't rejection. No? At yung mga correction ay hindi yan condemnation. Next, please. Sometimes, God answers our prayers for growth by sending someone brave enough to confront us. Pag tayo ay nagpe-pray, no? Whenever we pray strength, no? Anong binibigay sa atin? Hindi man tayo binibigyan ng Lord directly ng lakas, eh. Anong binibigay sa atin? Pagsubok. Binibigyan tayo ng trials, ng challenges, para suungin yung at solbahan iyon kasama ang Panginoon upang tayo ay maging malakas sa pananampalataya, no? Pag nag-pray tayo ng growth, ganun din, no? God answers our prayers for growth by sending someone brave enough to confront us. So, think about David. Sino nakakilala dito kay David? We all know. Isa sa mga prominent na Bible character si David, di ba? Nabansagan siya na a man after God's own heart. Pero alam naman natin, dami rin failures ni David. When he sinned with Bathsheba, no, nagkasala siya, adultery kay Bathsheba, no? Everyone stay silent. Maliban kay Nathan. Si Prophet Nathan, no? Si Prophet Nathan ay kinumpronta niya si David. Oo, it hurts. But it led to repentance, no? Si David ay nagrepent because Nathan confronted David. Kung wala si Nathan, no? Kung wala yung courage ni Nathan, David may have continued living in sin. So, ano ang takeaway natin dun sa story na yun, no? One honest conversation changed the life of your friend. Ngayon, my question is, who is your Nathan? Sino yung mga kaibigan ninyo na kino-call out kayo kapag kayo ay napapariwara or lumilihis ng landas? Isipin niyo yung Nathan na yun. Kasi napaka-importante yan sa buhay ninyo. So, wag nating i-reject ang corrections simply because it hurts. Next, please. Yeah, don't reject correction simply because it hurts. Instead, i-ask natin, no, what if God is using this person to shape me? So, kapag ka-pride lang natin yung ipapairalin natin, sasabihin natin yan na ako, hindi ko naman kailangan ng correction. Alam ko naman ginagawa ko. Diba? Pero, what wisdom says is, teach me. Turuan mo ko. I-correct mo ko para matuto ako. Amen? Amen. Amen. So, healing words. No? So, correction is never the end of the story. Kasi healing always follows. So, God never exposes our sin para i-shame tayo or ipahiya tayo. In fact, He reveals them to restore us. The
Bible, no? Alam natin, the Bible is the manual of life. And what does the Bible do every time na tayo ay nagbabasa? Pinapakita nito kung gaano tayo makasalanan. Kung gaano natin kakailangan ang Panginoon. Amen? Na hindi tayo mabubuhay nang wala ang Panginoon. Hindi tayo mabubuhay ng according to His purpose at purposeful life, in short, kung wala ang Panginoon sa buhay natin. So, pinapakita rin ng Bible na tayo ay makasalanan. Hindi para tayo ay pahiyain, no? Hindi tayo para i-condemn tayo or i-judge, no? Pinapakita sa atin yon upang tayo ay ma-restore. At ganun din ang mga kaibigan natin. Ginagamit ng Panginoon upang tayo ay ma-realize natin na tayo ay nagkakamali na pala. At kailangan natin iyon upang tayo ay ma-restore. A good friend doesn't only point out what's wrong. Tinutulungan tayo to stay and they stay and help us to become better. After natin magsabi na you made a mistake, sasabihin din nila na I am here for you. O nga, nagkamali ka, pero nandito ako para samahan ka na itama natin yung pagkakamali mo. O kaya naman, o nga, nagkamali ka. O nga, medyo nawawala ka na. Pero, nandito ako para ipanalangin ka. I'm here to pray for you. We'll overcome this together. Hindi kita iiwan. No? Sasamahan kita para nang sa ganun ay ma-overcome natin to ng magkasama. So, ang word natin talaga, no, yung salita natin, there's power. May kapangyarihan ang salita natin. Words can destroy confidence or i-build yung faith natin. Or magbigay ng healing. In today's world, ang dami ng mga criticism and people criticized online every day. Sino mga mahilig pag social media, di ba? Ang daming hates, ang daming criticism. Especially ngayon sa Senate, no? Sino nagsusubaybay ng impeachment, no? Ni VP Sara. Ayan, so kitang-kita natin gaano kadaming hates doon sa comment section, no? So, kung gusto natin ma-detoxify sa toxicity ng social media, huwag tayong mag-open or magbasa ng mga comments. So, they don't, alam mo, sa panahon ngayon, because of that, hindi na natin kailangan ng more hate, no? Ang kailangan natin sa panahon ngayon ay grace, grasya ng Panginoon. So, next please. As a Christian, we should become known as people who tell the truth while still offering hope. So remember, Jesus and the woman who caught in adultery. Naalala niyo yung story na yon? Nung ang babae, si Maria, if I'm not mistaken, tama ba po, Pastor? I'm not sure. Basta yung babae na lang, no? Na ang babae na kung saan ay nahuli siya na caught in act na doing adultery. Anong ginawa ni Jesus? He didn't ignore her sin, no? Pero hindi din niya kinondemn ang babae. Sabi ni Jesus, no, neither do I condemn you. Go and sin no more. So there's a truth in what Jesus said sa babae, pero meron ding grace.
Kaya, may transformation. That's the model we follow. So, truth plus grace equals transformation. That's the model we follow. And next, please. As iron sharpens iron, so no one person as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So think about two pieces of iron, di ba? Inuuskos sila. There's a friction, there's pressure. Sometimes may spark, no? So, anong implication nun sa atin, no? Growth is comfortable. If someone is sharpening you spiritually, uncomfortable talaga yan. Likewise, God often use yung friends natin, yung mentors natin, yung parents natin, even yung mga asawa natin minsan, no? And even if in a difficult conversation para i-shape yung ating character. So, without sharpening, the blade becomes dull. Narurupok or napupurol. Kung without correction, ang spiritual life natin ay pupurol din. Kaya maraming salamat sa mga pastor natin, sa mga mentors natin, no? Sa mga magulang natin na kay Kristo, na lagi tayong pinapaalalahanan at tinuturuan at kinokorek. So, in conclusion, sa panahon ngayon, ang honesty talaga ay sobrang rare. Many people will flatter you. Many people will like you, quote unquote. Many people will applaud your decisions, pero very few will lovingly tell you na nagkamali ka na. And those people na magsasabi sa iyo lovingly, no, na ikaw ay nagkamali na or ikaw ay mali na, those people are gift from God. So don't push them away. Instead, cherish them. No? And likewise, dapat strive din natin na maging katulad ng friend na iyon. Not someone who criticizes constantly, not someone who stays silent, but someone who speaks truth with grace. Because ang goal ng honesty is never to win an argument, kundi ang goal nito ay palaging restoration. So, next please. As a follower of Christ, may we become people whose words reflect both the truth of God and the love of God. Maraming salamat po at purihin po ang salita ng Panginoon. God bless.